Nagsimulang yumuko si Elder Ma sa harap ni Chang Xiao dahil nagawa niyang maipakita sa kanila at ma-master ang isang napakagandang martial arts skill sa loob lamang ng 2 minuto. Nagpakita ng paggalang si Elder Ma kay Chang Xiao at sinasabi na lubos siyang humahanga sa kanya. Hindi naman ito pinakialaman ni Chang Xiao habang ang matanda mula sa Tiger Roar Sect ay bumabalik sa likuran at nakikita na ang kanilang pwesto ay nasira mula sa panghuling atake na iyon mula kay Chang Xiao. Ang marahas na pakikitungo ni Elder Ma kay Chang Xiao ay nagbago at naging mas mabait ito sa kanya dahil may gusto ito ang hingin sa kanya. Sinabi ni Elder Ma na nagsasanay siya ng isang uri ng cultivation method sa mga nakaraang taon na ito pero nahihirapan siya na maabot ang pagkakaintindi niya sa pang-5 label kaya naman ninanais niya na baka maaaring niya siyang bigyan ng ilang mga leksyon niya. Nagugulat dito ang matanda na kasama ni Master Li at sinasabi ng isang elder ng isang level 5 na sekta na katulad ng Kangshan Mountain at isang tunay na martial arts master ay humihingi ng leksyon mula sa isang sect leader ng isang level 9 na sekta. Nagulat naman dito ng kaunti si Chang Xiao ngunit pumayag din na kung nanaisin ni Elder Ma na sasabihin sa kanya ang cultivation method ay bibigyan siya ng ilang mga turo. Nagsimulang sabihin ni Elder Ma ang kanyang mga problema at ang cultivation method na ginagawa niya kay Chang Xiao habang sinasabi naman ni Chang Xiaog ang kailangan niyang mga gawin. Sinusubukan ng matanda mula sa Tiger Roar Sect na sumingit at makinig pero wala ito ang magawa. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay nagagalak si Elder Ma dahil ang cultivation method na ginagawa niya ay nililito na siya sa loob ng ilang taon pero pagkatapos niyang marinig ang mga sinabi ni Chan sa kanya ay nakakuha na siya ng ilang mga ideya para mapunta sa susunod na label ng kanyang martial arts. Sinabi ni Chan sa kanya na kung susundin niya ang kanyang payo at babalik para magsanay sa loob ng 1 o 2 buwan ay makaabot siya sa isang mas mataas at mas bagong level ng martial arts. Nagpaalam na si Elder Mo sa kanya at tumakbo papaalis habang sinasabi na may kailangan daw siyang gawin sa loob ng kanyang sekta at kung magkataon man na magkasalubong muli sila dahil sa tadhana ay magtatanong muli siya at hihingi ng mas marami ng kanyang mga payo tungkol sa martial arts. Pagkatapos ng umalis ni Elder Ma ay may isang lalaki na sumigaw mula sa tabi at humihingi rin ng payo tungkol sa martial arts mula kay Chang Xiao. Nang nagsimula siya ay sumunod na rin ang iba pang mga tao at inaalok pa si Chang Xiao na magbabayad sila kapalit na ito. Alam nila na ngayon na kaya pala ni Chang Xiao nagbigay ng payo sa isang martial arts master ay madaling masosolusyonan ang kanilang maliit na problema. Mukhang tamang-tama naman ito dahil may natitira pang 57 na minuto sa kanyang insight spell. Napakaraming oras pa rin ang natitira kaya naman siyang plano na gustong gawin. Ipinahiyag niya sa mga naroroon na maniningil siya ng 100 tael ng consultation fee para sa bawat tanong na may kinalaman sa martial arts. Nagkagulo ang mga naroroon at gustong magbayad para sa ibibigay na tayo ni Chang Xiao. Iwinawagay nila ang kanilang mga pera habang inaalok si Chan na magbabayad sila. Inesikaso ni Li Cheng ang pagkuha ng kanilang mga bayan at pagbibigay ng kanilang mga numero para sa pila. Sa pila may isang lalaki na napapaisip kung gaano ba kahaba ang kailangan niyang hintayin para lang dito nagpasya siya na alisan na sa linya nang biglang may hamati sa kanyang buhok. Tumabi sa kanya si Chen Chen at sinabihan siya na wag na lang sisingit dahil magbabayad siya. Nanginginig naman sa takot ang lalaki at pumayag na lang at bumalik sa kanyang linya. Habang ginagawang pamaypay ang mga pera na kukolekta na ito patuloy na nagbibigay ng payo si Chang Xiao mga martial artist na lumalapit sa kanya. Nagpapasalamat sila sa kanya dahil sa ngayon naiintindihan na nila at nakakawala na sa kanilang mga problema. Napapaisip dito si Ten na sa tulong na ito ay nakakaipon na siya ng pera at natututunan na rin ang mga martial arts at mga cultivation method ng mga taong humihingi sa kanya ng tulong. Napakalaking kita na ito para sa kanya at sa kanyang Iron Bone Sect. Tinawag na ni Chan ang susunod sa pila at ito ay ang tatay ni Li Cheng. Nagpakita ng paggalang si Master Li kay Chang Xiao at sinabi na meron din siyang problema at umaasa siya na makakatulong siya rito. Sinabi naman ni Chang Xiao na syempre naman siningil si Master Li ng 1,000 tael. Nagagalit dito si Master Li at sinasabi na ang lahat ay kailangan lamang magbayad ng 100 kaya bakit niya kailangang magbayad ng 1,000 at meron din naman siyang malalim na martial arts insight na kailangan ni Master Li. Sinasabi niya na pumapayag naman na siya na ipagkatiwala ang kanyang anak sa kanyang mga pagtuturo. Mula dito ay naintindihan ni Chang Xiao ang taong ito ay ang tatay ni Li Cheng at para dito ay bibigyan niyo siya ng discount sisingilin na lang ng 1 tael.
Nang marinig ito ay napapabulalas na lang ang matanda mula sa Tiger Roar sect na napakalaking discount noon para sa kanya. Ipinahayag niya sa lahat ng mga naroroonan na ito ay isang natatanging benepisyo ni binibigay lamang para sa mga magulang ng kanilang mga disipulo. Natahimik ang mga naroroon at napapaisip, bigla silang nagkagulo at dinampot ang kanilang mga anak habang inaalok si Chang Xiao na ang kanilang mga anak sa Iron Bone sect. Ipinagmamalaki nila ang kanilang mga anak at nais talaga ang mapa bilang sa sekta ni Chang Xiao. Inutusan ni Chang Xiao ang kanyang disipulo na si Chen Chen Ai Li Qingyang na magsisimula na ngayon opisyal nilang pagtatawag ng mga disipulo. Sa dami ng mga gustong magpasok ng kanilang mga anak sa Iron Bone sect ay naging abala si Ten sa pagtatatak ng kanilang mga papeles para tanggapin sila ng opisyal dito. Pagod na si Chang Xiao pero ang nilang makapagtawag ng 10 disipulo na may medium spiritual root 40 disipulo na may common spiritual root. Sa ngayon ang mga talentadong disipulo ay mabibilang lamang sa kanyang palad at ang mga natitira na natawag niya ay meron lamang inferior spiritual roots. Nagsimulang tumaas ang bilang ng mga sect member ng Iron Bone sect hanggang sa tumaas ito sa 100. Napapaisip si Chang Xiao na kung magpapatuloy ito ay magagawa niyang makaabot sa 100,000 disipulo at matatapos ang gawain na ibinigay sa kanya ng system. Umabot ang bilang ng mga miyembro ng kanyang sekta ng 100 at pagkatapos na ito ay lumabas ang isang babala mula sa system na sinasabi na ang numero ng kanyang mga miyembro ay umabot na sa limitasyon. Dagdag pa na kung tatanggap pa siya ng disipulo pagkatapos ng pagkapuno ng kapasidad ay mabibigyan siya ng malubhang parusa. Nang makita ito ay nagsimulang mainis si Chang Xiao at hindi makapaniwala pwede lang siyang makapag-recruit ng 100 katao. Sa kasalukuyan, ang Iron Bone sect ay nasa level 9 ng sect grade, level 1 ng sect construction na may 100 miyembro, 107 contribution value, at may nadagdag na 2 at ito ang sect achievement value at sect mission wala pang laman. Na makita ito ay naiinis si Chang Xiao at bakit may 2 pang naidagdag dito at ano sect achievement value at sect mission na lumabas ng mga ito. Nagsimulang ipaliwanag napakabait na system na ito sa kanya kung gusto niyang makalampas ang limitasyon na isang taong tao ay kailangan niyang magtalaga ng mga disipulo para tumapos ng mga misyon ng sekta. Pagkatapos na makumpleto ang mga misyon na ito ay tataas ang sect achievement value at kapag ang achievement value ay napuno, maaari niyang pataasin ang limitasyon ng maaari niyang ma-recruit. Napapasalamatak na lang sa lupa si Chang Xiao dahil may bago na namang kailangan niyang trabahuhin. Habang nagmumukmak ay may lumapit sa kanya tinatanong kung siya si Jun Chang Xiao. Nagtataka naman si Chang Xiao dito dahil hindi niya ito kilala. Lumapit ang lalaking ito sa pagmumukha ni Chang Xiao at sinabi na binugbog na ito ang mga disipulo ng kanyang Spring Water sect at hindi man lang nagbayad dito. Dinuduro niya si Chang Xiao at sinasabi na papaano niya siya babayan lang umalis nang hindi nagbabayad. Agad na nakilala ng matanda mula sa Tiger Roar sect ang lalaki bilang si Wei Yino na isang elder ng Spring Water sect. Ikinwento pa niya na noong nakaraang taon ay merong isang disipulo ng isang level 8 na sekta ng bugbog ng isang disipulo ng Spring Water sect. Ang resulta ay ang personal na pakikialam ng sect leader para tanggalin ang cultivation ng nambugbog at pinatalsik mula sa sekta. Maliban pa rito ay kinailangan niyang magbayad ng napakaraming tael bilang kompensasyon. Ibinaling mo dyan ang kanyang ulo kay Li Qingyang at tinanong na bakit napakaraming martial artists mula sa mga level 8 na sekta ang takot sa Spring Water sect kahit na isa lamang ito ang level 9 na sekta. Ipinaliwanag ni Li Qiang na dahil ang mga sect elder ng Spring Water sect ay galing sa Holy Spring sect na isang level 5 na sekta kaya naman takot na takot ang lahat sa kanila. Matapos na ipaliwanag ni Li Qiang kay Chang Xiao ang tungkol sa Spring Water sect ay nagsimulang magsalita ang siraulo mula sa Spring Water sect at sinasabi na ngayon na alam niya kung gaano siya ay dapat na yumuko na lang siya at humingi ng tawad. Sinabihan niya rin siya nag-iwan na lang niya ang lahat ng kanyang pera at sirain ang kanyang sariling cultivation para makaalis. Sa pakikialam ng siraulong ito ay lumabas ang unang sect mission para sa kanila at ito ay ang turuan ng leksyon ng elder ng Spring Water sect na naghahanap ng gulo. Nagsimulang maalala ni Chang Xiao ang mga siraulo binugbog niya noon. Ang ilan sa mga basurang disipulo nila ay nanghahas na galawin ang kanyang babaeng disipulo kaya naman ang ginawa lang niya daw sa kanya ay isang maliit na parusa para sa kanilang kasalanan. Nagalit dito ang lalaki at sinabihan si Chang Xiao na ang lakas ng loob niya na humingi ng hustisya mula sa kanya at naghahanap ba siya ng maagang kamatayan.
Nagsimulang magpalabas ng kanyang oras ang lalaki at sinabihan si Chang Xiao na kung may lakas siya ng loob ay dapat nilang ayusin ang away na ito sa platform of grievance. Nagsimulang payuhan ni Li Qiang si Chang Xiao ng kalaban niya sa level 12 ng Acupoint opening stage at sa platform of grievance ay isang laban hanggang kamatayan. Nang marinig ito ay ginanahan si Chang Xiao at nagpalabas na rin ang kanyang aura habang ginaganahan ng gagawin nilang ito ay magliligtas sa kanila ng napakaraming gulo. Pumunta na nga sila sa lugar habang napakaraming tao ang nagsimulang palibutan ang platform. Nag-uusap ang dalawang disipulo ni Chang Xiao at nag-uusap na handang-handang tinanggap ng kanilang sect leader ang paanyayang lumaban. Iniisip nila na baka bugbugin at tapusin ng kanilang sect leader ang mayabang na elder sa isang tira lang at baka naman naabot na niya ang level ng pagiging isang martial arts apprentice. Sinabi naman ni Chen Chen na dapat ang kanilang sect leader ay nasa level 5 pa lang Acupoint opening stage. Kinabahan na rito si Li Qingyang at tinanong ang kanyang kapwa-disipulo kung may iniwan ba na huling palem ang kanilang sect leader. Habang naghaharap silang dalawa ay sinabi ng elder na kung sumuko na lang siya sa harap niya ay baka hinayaan niyo siyang makaalis ng buhay pero ngayon na tinanggap niya ang kanyang hamon at nasa platform kasama niya, dapat humanda na raw siyang mamatay. Kalmado lang naman si Chang Xiao habang binabalaan siya ng elder na patuloy niyang pinapalakas ang kanyang pisikal na katawan at kahit na walang tulong ng kahit anong martial arts skill ay kaya niyang bumisag ng isang bato na tumitimbang ng 1,000 kilo at sabay na ito ay sinuntok niya ang sahig na bumisag dito. Nangungulangot lang naman at walang pakialam sa mga sinasabi ng elder. Sinabihan niya siya kung puro salita lang ba siya dahil kung ganun palabas na lang niya lahat at simulan na nila ang laban. Nainis dito ang elder at naghanda ng kanyang suntok. Inipon niya ang kanyang aura sa kanyang kanang kamay at lumunsad patungo kay Chang Xiao. Tumama ang suntok kay Chang Xiao noong nagpalabas ng isang malakas na tunog pero hindi man lang na ito napaatras siya. Nagsimulang manginig ang kamay ni Elder Wei na nasasaktan mula sa pagsuntok sa dibdib ni Chang Xiao. Pagkatapos ng atake ni Elder Wei, tinanong siya ni Chang Xiao kung nagsimula na ba siya dahil wala siyang nararamdaman mula sa kanyang atake. Hindi makapaniwala si Wei na hindi man lang nap-atres ng kahit isang hakbang si Chang Xiao. Anong uri ba ng martial arts ang ginagamit na ito? Nagpalabas naman ng dilaw na aura kay Chang Xiao at sinabi na ito ang Golden Bell Shield. Nang marinig ito ni Li Qiang nagtataka siya kung anong klase ng martial arts skill ang ginagamit ng kanilang sect leader dahil hindi pa niya ito narinig kahit kailan. Napapaisip na lang siya kung ito nga ba ang isa sa mga martial arts na ipinasa mula sa sinaunang mga ninuno ng Ironbone sect. Sinabi lang naman ni Chen Chen na mas mataas ang tsansa na nagsasabi lang siya ng kung ano-ano pero inaamin niya mukhang maraming mga sikreto ang kanilang sect leader na hindi makita ng ibang tao. Sa kabilang ngiti ni Chang Xiao ay nakakaramdam siya ng sobrang kaba dahil ang suntok na iyon na tinanggap niya ay napakadelikado pero buti na lang ay nagtagumpay siya sa kanyang ginawa. Buti na lang daw at meron ang anti-damage spell na nakuha niya mula sa new player package dahil kung hindi, ang suntok na tinanggap niyang iyon ay maaaring mapinsala siya ng seryoso o kaya naman ay mapatay siya. Nagsimulang mag-alap sa galit si Wei habang sinasabi na kahit anumang skill ang ginagamit niya na hindi tinatablan ang kanyang mga suntok ay wala pa rin. Dahil kung hindi man gumana ang isang suntok niya ay bibigyan siya ng mas marami pa. Pagkatapos ng kanyang kaunting paghahanda, pinakawalan na ni Wei ang kanyang mga suntok. Kahit na inuulan si Chang Xiao ang napakaraming suntok mula kay Wei ay wala pa rin ito ang epekto at nakatayo pa rin siya na parang nothing happened. Tinatanggap lang ni Chang Xiao ang lahat ng mga suntok habang iniinsulto siya na dapat maglagay pa siya ng karagdagang lakas sa kanyang mga suntok at baka magawa pa dyan magusat ang kanyang damit. Pinakawalan ni Wei ang pinakamalakas na suntok niya mula sa pinakahuling bahagi ng kanyang combo na tinanggap lang naman ni Chang Xiao na parang wala lang ito. Matapos napakawalan ang kanyang mga suntok, napapaisip na lang si Wei na napaka nakakatakot naman ng defensive martial arts skill na ginamit sa kanya ni Chang Xiao. Pagkatapos ng combo na yun ni Wei ay nagkabasag-basag ang platform at umuusok ito. Si Li Qiang naman na nanonood ay pinupuri na napakalakas ng defensive martial arts ng kanilang sect leader at dahil ito ay nagmumukha siyang hindi tinatablan ng kahit ano. Matapos na makapagpahinga ay pinupuri ni Wei na pinilit siya ni Chang Xiao na gamitin ang kanyang tinatagong alas. Sinasabi niya na kahit mamatay siya ay dapat na makaramdam siya ng karangalan na ginamit niya ito sa kanya. Inihanda ni Wei ang kanyang atake at nag-ipon ng isang nakakatakot na halaga ng aura sa pagitan ng kanyang mga kamao.
Napapatahimik na lang si Chang Xiao at Dahil nakarating ka na sa part na ito, pwede ba kita maging solid supporter? Kung hindi naman kalabisan, pwede ba ako manghingi ng like at subscribe? At kung gusto nyo namang mapanood ng next episode nito, papindot naman ng bell din sa taas, para lagi kayong updated sa bago nating upload. pinupuri na kamukha na nga ni Wei si Satan mula sa Dragon Ball, ang tinatagong alas pa na ito ay Kamehameha. Pinagmamasdan ni Licheng ang inihahandang skill ni Wei at agad na nakilala ito. Ipinaalam niya sa kanyang sect leader na kailangan niyang harangan ito dahil ang inihahanda ni Wei ay ang unique martial arts skill ng Holy Spring Sect na isang mid-common level na technique na tinatawag na Brilliant Forceful Resplendent Golden Boulder Fist Style Zero. Nang marinig ang pangalan ng technique ay napapaisip na lang si Chang Xiao kung ang sect leader ba ng Holy Spring Sect ay ang tatay ni Naruto. Habang nag-uusap si Chang Xiao at Licheng, patuloy naman sa paghahanda ng kanyang atake si Wei. Sinabihan niya si Chang Xiao na ang lakas ng loob niya na ibaling ang tingin sa kanya habang kaharap ang isang martial arts skill na katulad noon. Pinakawalan na anyway ang teknik niyang ito na may napakahabang pangalan papunta kay Chang Xiao. Nang hinarap ni Chang Xiao ang papalapit na si Wei ay nakita niya ang kamao na ito at ang napakaraming aura na dala niya pasulong. Pati si Chang Xiao ay hindi maalala kung paano sabihin ang pangalan ng teknik na iyon at nabubulol. Tinanong niya si Wei kung papaano ba gamitin ang skill na ito. Sinapak ng kaunti ni Chang Xiao ang paparating na attack anyway at nabasag kaagad ito na lubos namang ikinagulat niya. Hindi siya lubos makapaniwala ng kanyang itinatagong alas ay nabasag lang ng ganon. Napapanganga na lang siya dahil hindi niya matanggap na binasag lang ni Chang Xiao ang kanyang atake gamit ang isang mahinang sapak. Kagaya niya ay napapanganga rin si Licheng habang si Chen Chen naman ay namamangha sa dami ng mga itinatagong alas ng kanilang sect leader. Sinapak ng matanda mula sa Tiger Roar Sect ang kalbo mula sa Broad Saver Sect habang tinatanong kung talaga bang hindi sila nananaginip at kung ang Golden Bell Shield na ginamit ni Chang Xiao ay isa bang superior common martial arts skill. Nang makita ang epekto ng ginamit niyong skill ay napapapuri si Chang Xiao dahil ang isang produkto mula sa system ay talaga namang napakaganda at nakakatakot. Nagsimula ng tanungin si Wei kung may iba pa siyang skill na itinatago dahil kung meron pa ilabas niya daw ito. Ito ay kung may natitira pa siyang enerhiya matapos ng kanyang napakaraming mga atake ang pinakawalan. Si Wei naman ay nawawalan na ng pag-asa at hinihingal na sa pagod dahil sa dami ng skill na ginamit niya na hindi man lang tumagos sa depensa ni Chang Xiao. Ang mga nanonood ay hinuhusgahan na hindi na kaya ni Elder Wei na makipaglaban pa. Alam ng mga nanonood na kahit na nakakatakot ang mga superior martial arts ay sobra-sobra naman ang kinakain na ito ang spiritual energy. Ang isa pa ay napapakomente ng mukhang wala na at pagod na si Elder Wei. Nang marinig ito ni Wei ay tinatawanan niya ito habang sinasabi na hindi pa siya lubos na napapagod. Sinasabi niya na kung inaakala ba nila ay martial arts skill lang ang meron sa kanya habang inilalabas ang isang espada. Nang inilabas ni Wei ang espada na ito ay nagpapakula ito ng isang panibagong nakakatakot na enerhiya. Nang makita ni Chang Xiao ito pinapagtanto niya na meron ding isang special device si Wei at mukhang ang armas na taglay niya ay isang gawa ni Master Fan. Nalaman natin si Master Fan ay ang pinakamagaling na Master Forger sa Starland. Ginugol niya ang kanyang buong buhay para gumawa at tumende ng libo-libong mga armas at ang bawat isa sa mga armas na ito ay isang kayamanan na itinuturing ng lahat ng mga martial artist ng kontinente ng Starland. Sinabi ni Wei na gumasto siya ng napakarami para lang sa armas na iyon at ang patalim na iyon ay kasing halaga ng kanyang buhay. Sinabi niya na ang araw na ito ang pinakaunang pagkakataon na ipapakita niya ito sa harap ng napakaraming tao. Itinutok ni Wei ang kanyang espada kay Chang Xiao habang si Chang Xiao naman ay hindi bilib sa espada na ipinapakita sa kanya dahil na rin sa dami ng tipak sa habang sinasabi na dapat niyang maghanap ng mag-aayos dito. Nahihiya namang sumigaw si Wei at sinasabi na kahit na may mga sira ito ay isa pa rin ito ang armas na ginawa ni Master Fan na may halagang hindi masusukat. Sinabi pa niya na hindi pa niya alam kung ano ang halaga ng mga armas na ginawa niya na wala man lang pinsala. Iwinasiwas ni Elder Wei ang kanyang armas na hamati sa lupa bilang isang provokasyon kay Chang Xiao. Sinabi ni na ang Golden Dragon Saber na nasa common level ay kayang pumatay ng mga martial arts apprentice kapag nilagyan ng kanyang spiritual energy. Sinasabihan na niya ngayon si Chang Xiao na ilabas ang kanyang armas at magkaroon ng isang duelo laban sa kanya.
Nagsimula namang maghanap si Chang Xiao ng kanyang armas sa store system habang sinasabihan si Wei na huwag siyang madaliin dahil naghahanap pa siya ng kanyang nararapat na armas. Iniisip niya alam ko ang sakto dahil meron siyang mga sumusobrang contribution value point na naipon ngayon lang. Mula sa store ng system ay nilabas niya ang isang espada na nabubuo sa kanyang harapan. Ang espadang ito ay ang Junior Cold Sword na nagkakahalaga ng 10 contribution value points na maaaring bilhin ng 5 beses sa isang buwan. Nagagalak na sinisigawan ni Wei si Chang Xiao na ngayon na binunot niya ang kanyang armas ay susugod na siya papunta sa kanya. Pinakaulan ni Elder Wei ang kanyang desert plate technique na nagpapakawala ng ilang mga sword strike na naglalaman ng buhangin. Kahit na nagsimula na si Wei sa kanyang pag-atake ay naroroon lang si Chang Xiao na pinapanood ang kanyang bagong espada at namamangha sa kung gaano ito kaganda. Ngayon ay gusto niyang malaman kung gaano ito kalakas. Ginamit ni Chang Xiao ang kanyang 9 styles of welding swords at pinili ang pang-siyam na estilo na nagpakawala ng isang simpleng sword slash papunta sa direksyon ni Wei. Hinati ng atake mula kay Chang Xiao ang paparating ng mga ataking buhangin ni Wei na lumusat at pumunta direksyon ni Wei. Nahulog sa lupa ang isang tipak ng espada ni Wei at tumusok rito. Humingi ng paumanhin si Chang Xiao at sinasabi na ito ang kanyang unang beses na gumagamit ng espada na ito kaya hindi pa niya masyadong sanay kung papaano ito gamitin. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan ay napapaluhod si Wei sabay na nagpakawala ng isang napakalakas na sigaw. Sobrang nasasaktan si Wei at pati ang kanyang espada at kanang braso ay nahati mula sa atake ni Chang Xiao. Habang tinitignan ng sumisigaw na si Wei dahil sa sobrang sakit ay napapaisip na lang si Chang Xiao kung samobra ba siya sa kanyang ginawa pero sinubukan niya ito ang bigyan ng dahilan na nagawa lang niya ito dahil sinusubukan niyang patayin siya kaya tama lamang na pinutol niya ang kanyang kamay. Alam ni Chang Xiao sa kanyang sarili na kung hindi siya guguloy ng iba ay hindi niya rin sila guguluhin. Pareho rin ito na kung guguluhin nila siya ay ibabalik niya ng walang labis at walang kulang. Tumalon paalis ng platform si Chang Xiao papunta sa kanyang mga disipulo. Tinawag niya si Li Cheng at si Chen Chen para pumunta na at bumalik papunta sa kanilang sekta. Pinapanood ng mga tao si Chang Xiao na papaalis habang sinasabi na nagawa niyang talunin si Elder Wei na isang level 12 ACU point opening stage. Ngunit mukhang mali naman ang sinasabi na talo dahil ayon sa nakita natin ay dinurog niya nang hindi man lang nakapalag si Wei. Nagsimulang mag-usap ang dalawang kalbo mula sa Tiger Roar Sect at Broad Saber Sect at sinasabi na mukhang magkakagulo ang Spring Water Sect. Napapaisip na rin sila kung magagawa ba ng Iron Bone Sect na matagalan at malabanan sila. Lumabas na ng Qingyang City si Chang Xiao kasama ng kanyang mga disipulo ngunit bago sila tuluyang makaalis ay sinabihan niya si Li Cheng na kapag pumasok na siya sa kanyang sekta ay magiging mahirap na para sa kanya na makita muli ang kanyang mga magulang kaya naman mas mabuti na umuwi muna siya at gumugol ng oras kasama sila. Binibigyan niya si Li Cheng ng 10 araw para gawin ito pagkatapos ay bumalik na siya papunta sa sekta. Tumanggi naman si Li Cheng at sinabi na ang kanyang ama ay sumusunod na sa mga payo na ibigay ni Chang Xiao at dapat sa ngayon ay nakahiwalay na siya para sa kanyang cultivation ng mag-isa kaya naman ang pag-uwi niya ay magiging walang kabuluhan na. Nang marinig ito ay nagdesisyon si Chang Xiao na bumalik na lang si Li Cheng kasama niya papunta sa Iron Bone Sect. Bago pa man ito ay sinabi ni Li Cheng na meron siyang isang malaking hihingi na pakiusap mula kay Chang Xiao. Sinabi niya na gusto niyang dalhin ang isang tao kasama niya pabalik sa sekta at ito ang kanyang minamahal. Tinanong naman ni Chang Xiao kung ito ba isang lalaki o isang babae na sinagot naman kaagad ng nahihiyang Li Cheng na syempre isa ito ang babae. Ipinaliwanag ni Li Cheng na siya ay isang normal na babae mula sa isang mahirap na pamilya. Dahil dito tinanong ni Chang Xiao si Li Qingyang kung ito ba ang iba pa niyang rason kung bakit niya nais pumasok sa Iron Bone Sect. Kinumpirma ito ni Li Cheng at sinabi ng isang sect na katulad ng Kangshan Mountain Sect ay hindi siya papayagan na magdala ng mga tagalabas ng kanilang sekta. Pumayag dito si Chang Xiao at sinabi na ang sekta ngayon ay nangangailangan ng mga tao para gumawa ng mga gawaing bahay kaya papayagan niyo siya na dalhin siya kasama. Pero sinabihan ni Chang Xiao na napakabata pa lang ni Li Cheng na nasa 16 na taong gulang at may ganaytoang ng kwento sa pag-ibig. Tinatanong ni Chang Xiao kung hindi ba ito napakaaga para sa kanya at tinatanong kung kinonsidera na ba niya kung ano ang mararamdaman daw ni Chang Xiao lalo na at mas matanda siya kaysa sa kanya pero single pa rin siya. Hindi raw ba siya natatakot na magseselos si Chang Xiao sa kanilang dalawa?
Pagkatapos ng kaunting sermon ito ay inutusan ni Changshao si Licheng na pumunta at dalhin siya papunta rito. Pagbalik ni Licheng ay may dala siyang isang liham na may nakasulat na para lamang sa kanya. Sinabi ni Li Qingyang na mukhang hindi nice ng babaeng ito na makaharan sa kanyang hinaharap at umalis pagkatapos na mag-iwan ng isang liham para sa kanya. Nagsalita naman si Changshao at sinabi na kung tama ang sinabi ni Licheng sa kanila na ang babaeng ito ay pinanganak mula sa kahirapan, ang pag-alis niya ng hindi nagpapaalam ay ang pinakamagandang katapusan para sa kanya at sa babae. Nandilim ang ekspresyon ni Licheng at tinanong si Changshao kung iniisip rin ba niya na hindi bagay ang babaeng ito para sa kanya. Sinabi lang naman ni Changshao na hindi niya ito iniisip pero iyon ang iniisip ng nakakarami sa paligid nila. Mula rito ay pinanggako ni Licheng na kapag naging malakas siya ay hahanapin niya ang babaeng ito kahit anuman ang mangyari at kahit nahanapin pa niya siya sa kaduluhan ng mundo. Pagkatapos niyong mahanap siya ay sasabihin daw ni Li Qingyang sa buong mundo at sa kanya na baliktad at siya ang hindi nababagay para sa kanya. Mula sa mga madamdaming mga salita na binitawan ni Licheng ay naantigen at sinabi masisiguraduhin niyang gagawin niya siya isang malakas na tao. Naantig sa mga salita ni Changshao si Li Qingyang at napapayak ng kaunti. Naiisip ni Li Qingyang na susundan niya ang taong ito hanggang sa dulo ng mundo pero nagbago ito nang dumating sila sa sira-sirang Iron Bone Sect. Ang mga pader na ito ay bitak na bitak karatula na ito ay mahuhulog anumang oras. Ang mga pinto na ito ay nakabukasan at ang bubong ay may butas. Nang makita ito ni Licheng ay kinakabahan na siya at mukhang mali atang desisyon na ginawa niya. Tinatanong niya si Changshao kung huli na ba para sa kanya umalis at bumalik ngayon. Hindi naman ito pinakinggan ni Changshao at nagsawalang bahala na lang sa mga sinasabi ni Li Qingyang. Sinabihan naman ni Chan si Li Qingyang na huwag mag-alala dahil ngayon ay marami silang naipon na pera, kailangan na lang nilang ayusin ang kaunti ang kanilang sekta. Habang nagsasalita si Changshao, may isang bata umiihi sa kanilang harapan. Masayang-masaya pang umiihi ang batang ito na lubos na ikinagalit ni Changshao. Nagsimulang ilabas ng Changshao ang kanyang espada at sinisigawan ng bata na ang lakas ng loob na ito na umihi sa harap pa ang pintuan ng kanyang Iron Bond Sect. Nagulat ang bata habang sumisigaw pa rin si Changshao na puputulin niya ang titay ng bata kung hindi pa ito aalis doon. Nagsimulang kumari pa ng takbo ang bata habang sumisigaw at nagsusumbong sa kanyang nanay na may isang weirdo na lalaki na inaapi siya. Si Licheng naman ay patuloy na pinakakalma ang kanyang sect leader at hinahawakan para hindi atakiin ang maliit na bata. Kung sinusubukan ng kumalma ni Changshao matapos ng kanyang pakikipag-away sa isang maliit na bata. Nagsimula na lang siyang maglakad papunta sa pinto ng sekta habang tinatawag ang kanyang dalawang disipulo para pumasok. Habang papasok na sana si Changshao nahulog ang karatula at hinampas ang kanyang mukha na sobra namang ikinagulat ni Licheng. Nagsimula na namang magalit si Changshao habang sumisirit ang dugo sa ulo na ito at hinahawakan na naman siya ni Licheng para pigilan na atakihin ang kanilang karatula. Pinapakalma si Changshao ng kanyang disipulo at hinihila para hindi sirain ang kanilang nag-iisang karatula. Pagkatapos ng maayos ang sugat sa ulo ni Changshao ay nagsimula na niyang sabihin ang kanilang unang misyon para sa sekta at ito ay ang isaayos ito at palitan ang lahat ng mga sirang pinto at bintana. Inutusan niya si Li Qingyang at iniiwan ang lahat ng bagay na may kinalaman dito. Inaasahan niya siya na makukumpleto ito ng maayos at iniabot ang pera na gagamitin para sa pagsasaayos ng kanilang sekta. Pagkatapos na ibigay ito ay masayang umalis si Changshao habang sinasabi na meron pa siyang kaunting sakit sa ulo kaya pupunta muna siya sa kanyang silid para magpahinga. Naninibago ang dalawa niyang disipulo sa inaasta ng kanilang sect leader. Magsimula nila siyang pag-usapan at sinasabi ni Chen Chen na siya isang napakakakaibang klase ng siraulo at bakit hindi niya ito inatin kanina sa batang iyon. Hindi pa man nakakaalis si Changshao ay narinig niya ito na lubos naman niyang pinagtataka. Pagkaraan ng ilang araw ay nagsimula na ang pagsasaayos ng Iron Bone Sect. Ang mga kahuayon na pundasyon ay nilalatag na para ayusin ang mga butas-butas na bubong ng sekta. Dumating na rin ang mga materyales na binubuhat ng mga lalaki at dinadala sa mga gumagawa. Pinapanood ng mabuti ni Changshao ang pagsasaayos at nagkokomento na mukhang umuusad ng maayos ang kanilang pagpapanumbalik ng Iron Bone Sect na dahil sa pagiging maaasahan ni Licheng. Sa tulong ng mga ginagawa ni Li Qingyang nagkakaroon siya ng oras para pabutihin ang kanyang cultivation.
Habang naiisip ito ay nilabas niya ang isang bote na may lamang likido. Ang likidong ito ay isang aptitude-improving fluid na kayang permanenteng pataasin ang attitude ng gumagamit ng isang level. Ito lamang ay maaaring gamitin ng mga mayroong inferior spiritual root kagaya ni Changshao. Ito ay nagkakahalaga ng 50 contribution value points. Nagsimulang inumin ito ni Changshao at alam niya ang aptitude ang nagdidikta sa bilis ng cultivation ng isang tao at ang limitasyon ng kanilang potensyal. Ang pag-inom aptitude improving fluid ay magbibigay sa katawan ni Changshao ng isang mas magandang pundasyon. Pagkatapos na inumin ang gamot ay tumunog ang system habang kinikiliti ng ininom niya ang lahat ng mga patina ang kanyang spiritual root. Binati siya ng system at pinaalam sa kanya ang kanyang spiritual root ay mas napabuti at napalakas mula sa pagiging isang inferior spiritual root patungo sa pagiging isang common spiritual root. Ipinaalam sa kanya ng system na ang kanyang aptitude ay mas napabuti at ang kanyang basic cultivation base ay tumaas. Binati rin siya dahil nagawa na ni Changshao makaabot sa pagiging isang level 7 opening stage martial artist. Sinusubukan ni Chan na padaluyan ang kanyang enerhiya sa kanyang buong katawan at nakita ang mga benepisyo ng pagpapabuti ng kanyang spiritual root. Iniisip na lang niya na mukhang mas malaki ang makukuha niya na benepisyo kapag napatas na niya sa common hanggang sa pagiging isang medium spiritual root. Sa kabila ng pag-unlad niya na ito ay alam niya na hindi ito magiging sapat para sa paparating na paghihiganti ng spring water sect. Nagsimulang tanungin ni Changshao ang system kung meron bang mas mabilis na paraan para pataasin ang kanyang level. Sumagot naman ang sistema at sinabing oo, maaari nilang pataasin ang cultivation ni Changshao kapalit ng lahat ng kanyang contribution value. Binalaan din siya ng system na kapag ginamit na ito ay may 1 papalit ang lahat ng kanyang contribution value points para sa pagpapaunlad ng kanyang cultivation base. Hindi naman na nag-atubili dito si Changshao at pinindot ito.